Guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, pag-usapan natin, ang dami ko na-encounter ngayong araw at hindi lang ngayong araw doon sa previous live natin guys, ang dami nagtatanong, bakit nga ba ako nakareceive ng unoriginal content or limited originality of content? Ayan guys, oh. At wala namang nag-notify sa akin na meron akong nalabag or meron akong video na unoriginal. Paano nga ba natin malalaman ang mga video natin kapag unoriginal or limited originality of content na pala ang upload natin? Wala tayong idea. So ngayon, i-share ko po sa inyo, galing po ito mismo kay Facebook. So sana tapusin mo, at kung matapos mo guys, please pa-share and pa-subscribe sa ating YouTube channel. So tara na guys, mapapansin nyo ito, yun na sa ating mobile phone. Nakalagay dito, you may be able to earn. Ayun, yun nga lang, may meron ditong recent violation na limited originality of content and original of content. Automatic guys, kapag meron tayong limited originality of content, affected po ang ating monetization tools. Posibleng wala tayong stars, wala tayong ads on reels or in-stream ads. Kahit naka-check, naka-green, etong stars, minsan hindi nag-a-appear yan kapag meron tayong partner or content monetization violation. Okay, ngayon, isi-share ko nga po sa inyo yung mga list na baka ito ang dahilan kung bakit ikaw ay mayroong unoriginal content. Tara, punta na tayo dito kay Facebook. Okay, so nandito nga po ako, no? Ayon dito sa facebook.com/business/health originality of content guidelines. So, basahin natin guys, no? To get the best distribution across Facebook, we encourage pages and profiles to post videos and other content types that are produced original by the publisher. Ayan, di ba? Original po dapat. However, we also realize that pages and profiles may not always be able to post original content, and audience want to see variety of content from different backgrounds and producers. Okay, let's proceed sa second paragraph. In these cases, we encourage pages and profiles to add new value. Ayan, new value. Ano ibig sabihin nito guys? Modification. Lagyan mo ng editing. Huwag mo lang kunin sa ibang platform. Lagyan mo ng enhancement yung inyong kinukuhang video. Kahit pa sa iyo yan, lagyan mo pa din ng konting editing. Diba? So, ayun. Below, we provide a set of guidelines to help pages and profile understand the difference between original content, meaningfully enhanced content, and content that may be flagged for limited originality. Alright, di ba? Medyo interesting, no? Interesting itong binabasa natin, guys. So I suggest na basahin nyo din ito. Ilalagay ko yung link dyan sa may description para ikaw mismo ay makapagbasa at maging aware ka din ano nga ba yung mga dahilan kung bakit meron kang ganitong klaseng violation. Okay? Pages and profiles that post only content with limited originality will face reduce. Lahat daw na nagpo-post na limitado ang pagiging original ay haharap sa reduced distribution on Facebook. Ano nga ba itong reduced distribution? Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng limited na visibility dito kay Facebook. Yun na nga po yun. Kaya minsan, bumababa ang views mo. Walang followers, walang like, walang share. Kasi nga po, meron na pala tayong ganitong klaseng violation sa ating mga account, which is unoriginal or limited originality of content. Nabubulol pa. But anyway, let's proceed. Ayan, tuloy natin, continue. Eto, this type of content is against our term as well as partner monetization policy.
So, ito daw yung pag-upload na hindi original at limited originality of content ay under ng partner monetization policy. Ayan, mahaba din itong partner monetization policy. Before po natin ipagpatuloy yan, basahin po muna at tapusin muna natin to. Pag hindi natin nalabot, magkakaroon tayo ng part 2 ng video na to. Sabi dito, our limited originality of content guidelines are separate from intellectual property. Magkaiba po yung intellectual property violation or policy dito sa unoriginal or limited originality of content, which do not allow for posting of content that violates another intellectual property rights. Magkaiba po ito. Malaking issue po yung intellectual property. Medyo mabigat po ito, no? Kaya suggest ko, kapag hindi mo sariling video, wag mong i-upload. Pwede kang makareceive ng intellectual property violation. So, sa next video, tatalakayin natin yan. Okay, originality of content. Ito, ayan. Pages. Ito yung mga original content. Pages and profile receive greatest distribution when they primarily consist of videos and other content types that are produced by the same person or production company that posts it. Our goal is to reward this type of content with the highest distribution and therefore monetization. Kapag original ang ating video, original ang ating content, mas dadami yung distribution. Isasuggest mismo ni Facebook. At dahil dyan, ito yung pinakamagandang balita. Monetization. Naghihintay sa'yo kapag original ang content mo, mayroon kang monetization na pwedeng makuha. Ano nga ba yung mga monetization na to? Pwede kang magkaroon ng stars, pwede kang ma-monetize sa in-stream ads, ads on reels, live ad videos, 'di ba? So at marami pang iba. Content is considered original across any pages or profile you own. Dapat sarili mo lang, guys. Example of original content include, eto, number 1, new episode, clips, or trailer of shows by producer, talents, or network. Ayan. Number 2, blog of a creator. Yung mismong content natin, original po yun. Minsan kasi tinatamad tayo mag-content ng hindi sa atin. Pangatlo, content filmed or created by publishers. Number 4, new coverage with a news anchor. Diba? Ayan yung mga balita. Naku, original naman talaga yan. These are example. Other type of content may still be original if film, stream, or created by the same person or production company that posts it. O, diba? Yun na din. Malinaw na malinaw. Eto. Meaningfully enhancement. Pages or profile that source or license footage in their video can still receive distribution and monetization on Facebook if they meaningfully enhance and add value. Meaningfully enhance and add value. Okay. Asa na ako? Nawala ako. Ayun. To their content. Note that pages or profile must add value within the video itself to the content they post. Ano nga ba yung modification or added value? Ito nga po yung editing. Lagyan nyo po ng mga quality, lagyan nyo ng enhancement, lagyan nyo po ng clips, lagyan nyo po ng caption, lagyan nyo ng sound, lagyan nyo ng basta, alam nyo na yan, guys. Kailangan nyo i-edit. Lagyan natin ng meaningful enhancement. Okay? Ito yung mga sample ng may meaningful enhancement. Sana guys natututo, ano? Pasensya na kayo guys, mahaba yung video natin. Gusto ko lang i-share sa inyo ito, kaya tapusin mo na ito. Malapit na matapos. Example of meaningful enhancement. Halimbawa ng mga video na merong meaningful enhancement. Number 1, a persona appears throughout and add new information, such as appearing in the video overlay to add commentary.
Naririnig nyo ba guys? Commentary. Mag-comment ka. Ano yung gusto mong i-share dun sa video? Ano yung gusto mong i-share dito sa isang clip na ito? May nakikita tayo ng mga ganitong content across Facebook na kino-comment nila o ginagawa nila ng commentary o reaction video yung mga videos na to. So, pwede po ito meaningful enhancement, number 1. Number 2, text or voice narration appear throughout and add new information just as sport page or profile, adding details about a player performance to a clip. Ibig sabihin, lagyan natin ng konting information. So, sample nga dito sa mga game or sa mga basketball. Sino itong pinoportray mo na to? Ano, ilang rebound, ilang shoot yung nagawa niya, ano yung background ng player na ito. Yun yung isi-share natin. Lagyan natin ng meaningful enhancement. And the third one, and the last one, consistent editing is used throughout and add new information such as compilation of clips around a person to tell their life story or a top 10 list production category with pricing performance details added. Okay, so yung mga top 10 list, no? Pwede pala ito, meaningful enhancement pala ito, guys. So, guys, panoorin nyo yung part 2, medyo humaba yung video natin. So, yun, yung part 2, guys, ito yung mga limited originality naman na mga video na pwede maka-apekto sa atin at pwede tayong maka-receive ng violation. Kaya kung gusto mo pa mapanood yung part 2, don't forget to subscribe. I-hit mo naman yung notification bell. Kapag ready na yung part 2, manonotify po kayo kaagad. See you again next time. Bye-bye!